At sa nakaraan nating kwento, itinutok ni Silver Jackson ang espada kay Marquis Aubert, sabay sigaw na isa siyang taksil at tinawag siyang walang hiya. Dahil sa tindi ng kanyang galit at pagnanasa para sa paghihiganti, walang alinlangang itinarak ni Silver Jackson ang kanyang espada sa katawan ni Marquis Aubert. Bumalong ang dugo mula sa bibig ng Marquis, ngunit sa kabila ng matinding sakit, hindi siya bumagsak. Sa halip na bumagsak, hinawakan ni Marquis Aubert ang dulo ng espada gamit ang hubad niyang kamay at unti-unting itinulak palabas ng kanyang katawan. Sa pagkakita nito, naguluhan si Emperor Jackson, at galit na tinanong si Aubert kung paano siya naglakas loob na labanan ang utos ng emperador. Samantala, masaya si Count Eisen dahil matagumpay ang plano niya. May ngiting tagumpay sa kanyang mukha habang iniisip na tapos na ang lahat para kay Aubert. Ngunit sumigaw si Aubert at sinabi na hindi na niya kayang tiisin ang mga taksil mula sa pamilyang ipinatapon sa Salguera. Hindi na intindihan ni Silver Jackson kung ano ang ibig sabihin ni Aubert. Nananatili pa rin ang espada sa balikat ng Marquis, ngunit tila hindi na yun alintana sa kanya, handa siyang ibigay ang lahat para lamang maniwala ang emperador. Tuluyan ang hinugot ni Marquis Aubert ang espada sa kanyang balikat at sinabing naging maawain si Silver Jackson sa pagtanggap sa mga taksil, ngunit siya, si Marquis Aubert, ay hindi kayang patawarin ang mga ito kaya ginawa niya lang ang nararapat. Habang inaalala ni Jackson ang araw kung kailan si Henry Morris ay nakipagkasundo sa kanya kapalit ng buhay ng mga ipinatapon, dahil dito, mas lalong lumalim ang kanyang pagkalito. Samantalang si Marquis Aubert ay yumuko at humiling na siya ay patawarin sa kanyang pagkakasala laban sa utos ng imperyo. Tahimik lamang si Count Eisen habang pinagmamasdan ang nangyayari, hindi niya inakalang magkakaroon ng ganitong epekto si Aubert sa emperador. Napakagat ng labi si Count Eisen sa tindi ng emosyon, at sa isipan niya, pinuri niya si Aubert sa mahusay na pag-arte. Yumuko sa sahig si Marquis Aubert sa harap ni Silver Jackson, nagmistula siyang tunay na lingkod ng imperyo na inuuna ang kapakanan ng emperador. Pagkaraan ng ilang pag-iisip, ipinatawag ni Emperor Jackson ang pari, at biglang niyakap si Marquis Aubert. Sinabi niyang napakatanga niya at halos mapaslang ang isang taong tapat sa kanya dahil lamang sa hindi niya alam ang buong katotohanan. Ang pagganap ni Aubert bilang martir ay naging kapaki-pakinabang sa kanyang kinabukasan at sa ugnayan niya sa emperador. Samantala, si Henry ay nakaupo sa tabi ng apoy, nangingibabaw ang matinding galit sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan ang hindi magandang pakiramdam, at iniisip niya na kung paano niya guguluhin si Count Eisen. Naalala niya si Clever at agad siyang ipinatawag, biglang lumitaw si Clever sa tawag ng kanyang master. Inutusan niya itong bumalik sa treasure house na pinuntahan nila kamakailan at kunin ang lahat ng kayamanan doon. Matapos tanggapin ang utos, agad na naglaho si Clever. Payapang nahiga si Henry sa lupa at napangiti sa ideya kung gaano magagalit si Count Eisen kapag nalaman nitong ninakaw ang kanyang kayamanan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Clever dala ang lahat ng kayamanan. Pinuri siya ni Henry at binigyan ng pipino bilang gantimpala. Habang ninanamnam ni Clever ang pipino, napagtanto ni Henry na sapat na ang ilang libong pirasong ginto at nagpasya siyang tumungo sa Vivaldi nang walang panghihinayang. Kinabukasan, dumating si Ban sa checkpoint ng Shuren Gorge. Nang makita siya, agad siyang pinigilan ng bantay at sinabihang bawal ang karaniwang tao na dumaan. Tahimik na kinuha ni Ban ang badge mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang kulay gintong badge at ipinakita ito sa bantay. Nagulat ang bantay, na ginto ang badge, tanda ng isang marquis o opisyal mula sa palasyo ng imperyo. Agad siyang yumuko at humingi ng paumanhin, sinabing hindi niya alam ang mataas na katayuan ng panauhin, saka tumakbo upang tawagin ang hepe ng checkpoint. Nainis si Bont na pakamot sa batok dahil sa kaguluhan ng bantay at nagtanong kung sino ang dumating. Nang makita niya si Ban, agad niya itong nakilala, at binati ng isang matatag na pakikipagkamay. Sinabi ni Bont kay Ban na matagal na mula nang huli silang magkita, sigurado si Ban na mukhang nagsusumikap siya sa mga nakaraang panahon. Pagkatapos, agad siyang nagulat na may pakay siya sa isa sa mga mersenaryong mangangalakal mula sa industriya ng pintura.
Inakala ni Bond na si Sir Henry ang tinutukoy, dahil ipinakilala ng tauhan ang sarili bilang isang bayarang mersenaryo. Nabigla at natuwa si Bond na kilala pala si Henry sa lugar. Ipinaliwanag niya na siya ngayon ay kasalukuyang pangalawang komandante ng mga mersenaryong pinamumunuan mismo ni Henry Morris. Dahil dito, natawa si Bond at napagtanto niya na si Sir Henry nga talaga ang pinuno ng mersenaryong grupo. Sinabi niya na hindi talaga ordinaryong tao si Henry. At kung si Bond ay narito para alamin ang tungkol kay Henry, may kwento si Bond na dapat niyang marinig, kaya niyaya niya si Bond na pumasok muna. Matapos ang digmaan at pagkakaisa ng kontinente, hindi nawala ang pangangailangan sa isang hukbo. Kaya't masigasig na nagsanay ang imperyo ng mga bagong talento. Dahil dito, naging mga institusyong imperyal ang iba't ibang akademya kabilang ang Akademya ng Swordsman. Maraming tao ang nagsimulang paunlarin ang kanilang kakayahan, hindi para mabuhay, kundi para tuparin ang kanilang mga pangarap. Dito nagsimula ang ginintoang panahon ng kapangyarihan sa imperyo. Taon-taon, dahil sa presensya ng mahuhusay sa akademya, lumakas ang estado. Ngunit hindi lang ang galing sa espada ang basehan ng tunay na lakas, kundi ang aura o enerhiyang pinipigil at kinokontrol mula sa loob ng katawan ng tao. Samantala, si Kanir ay nagsisilbi na sa palasyo ng imperyo bilang ikatlong komandante ng mga Viper Knights, isang elite unit. Kinaumagahan, ipinatawag siya ni Salmora. Sinabi ni Salmora na kailangan ni Kanir na pumunta sa Salguera. Nang linawin ni Kanir kung tinutukoy ba nito tungkol sa Salguera sa Hilaga, tumango si Salmora at sinabing ito ay isang lihim na misyon. Kailangang siguraduhin ni Kanir na walang makakalabas na impormasyon tungkol dito. Nagbigay saludo at paggalang si Kanir kay Salmora bilang pagsang-ayon sa lihim na misyon. Iniutos ni Salmora na siya ang mamamahala sa buong ikatlong squad, at ang misyon ay dapat wala ni isang kaluluwang matitira sa Salguera. Nag-iba ang aura ni Salmora at ipinag-utos niya ang pagmasaker, simula sa mga sundalo sa checkpoint ng Shuren Gorge. Tinanggap ni Kanir ang misyon at nangakong hindi niya bibiguin si Salmora. Kinagabihan, nasa Salguera na si Kanir, huminto siya sa isang mabatong burol, pinagmamasdan ang buong paligid sa lugar ng checkpoint. Sakay ng kabayo, inactivate niya ang auror sa kanyang espada, nagpakawala ng asul na enerhiya sa paligid, sa likod niya, naroon ang buong ikatlong squad, handa sa kanyang utos at nagsimulang ihanda ang sarili sa pag-activate ng auror sa kanilang mga sandata, itinaas ni Kanir ang espada, at nag-utos ng massacre, mahusay nilang buburahin ang lahat ng humihinga sa target na lugar, agad-agad silang sumalakay pababa sa mabatong burol upang simulan na ang kanilang misyon. Samantala, sa loob ng checkpoint area, magkasamang umiinom sina Ban at ang gatekeeper na si Bond. Lasing na si Bond at nagmungkahi na dapat subukan ni Ban ang Volcano Explosion Whiskey. Umoo si Ban, at sinabi na mag-toast ulit sila, ngunit bigla siyang natauhan, nakaramdam siya ng hindi kanais-nais sa paligid nila. Napansin ni Bond ang biglang pagtayo ni Ban sa kalagitnaan ng kanilang inuman, nahilo na at hindi na makapag-isip ng maayos. Tiningnan niya si Ban habang nakahawak sa mesa, nagtataka kung bakit hindi ito umiinom. Inalerto siya ni Ban, at sinabing parang mayroon silang hindi invited na mga bisita, dagdag pa niya na panahon na para salubungin ang mga ito. Nagtaka si Bond kung sinong bisita ang tinutukoy niya. Hawak ang hawakan ng espada, pinakiusapan ni Ban si Bond na maghintay muna, at babalik din siya agad. Masiglang lumabas si Ban at tumingin sa mga bato sa malayo. Tiyak siyang may mga tao roon sa ibabaw ng mga burol, ramdam niya ang kanilang mga killing intent, at sa tansya niya ay 20 tao sila. Ipinikit ni Ban ang kanyang mga mata, at nagsimulang huminga ng malalim. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang sarili, na alam niyang ang malamig na hangin ay nagpapalinaw ng isipan. Sa sandaling yun, lumitaw mula sa likod ng mga bato ang mga sundalo ng ikatlong squad at agad sumugod kay Ban. Agad niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang espada. Dahil sa sinabi sa kanya ni Bond, inakala niyang mga Viper Knights ang mga ito. Bigla ang pagbabago ng ekspresyon ni Ban, nag-aalab na ang kanyang damdamin ng paghihiganti.
Tiyak ni Ban na sa wakas ay makakapaghiganti na siya sa nakaraan niyang kaaway na si Salmora. Sa pag-activate ng mahiwaga niyang kapangyarihan bilang isang Swordmaster, malamig na nagliwanag ang kaliwa niyang mata. Sumabak si Ban sa labanan at unang umatake sa mga paparating na kabalyero. Habang umaatake, sa kanyang isipan gusto niyang makita kung gaano talaga kagaling ang mga Viper Knight sa bakbakan. Isa-isang natamba ang mga sundalo sa harap ni Ban, wala nang buhay ang kanilang mga katawan. Napansin ni Kinnear, na nasa di kalayuan, na ginagamit ni Ban ang mahusay na espada, ngunit hindi ito base sa aura, kundi purong swordsmanship lamang. Nang mapabagsak ang ilan, hindi agad sumugod ang natitirang mga kabalyero, huminto sila sa harapan ni Ban, naghihintay ng utos mula kay Kinnear. Dahil dito, hindi makapaniwala si Kinnear na ganito katindi ang lakas ng kanyang kalaban, tahimik siyang nag-isip ng bagong estratehiya sa laban. Ipinakita niya ang isang senyes sa kanyang mga tauhan, na palibutan si Ban, habang ginagawa ito iniisip niya na mahusay nilang dadaigin si Ban sa mga diskarte, at ito na ang tamang sandali para baguhin ang taktika, pag-ikot at pani nila sa malakas na kalaban. Wala namang kaba si Ban. Kalma siyang nakatayo habang napansin niya na binago nila ang kanilang diskarte para lusubin siya. Napangisi si Ban, para sa kanya, tama lang ang pagbabagong taktika, kapag ramdam na dehado sa lakas, dapat gamitin ang ibang paraan sa pakikipaglaban. Sa puntong ito, muling isinuksok ni Ban ang kanyang espada sa kaluban, sabay tingin sa mga sundalong nakapaligid. Habang binabalik ang espada sa loob ng kaluban, naisip niya na ang mga teknik ay mananatiling teknik, ngunit wala itong saysay kung hindi taglay ang tunay na kapangyarihan. Bahagya niyang inilabas ang espada, hindi na ito kumikislap ng pula, kundi bughaw na. Pumikit sandali si Ban at nag-focus, at pagdilat niya, may matinding bugso ng enerhiya sa kanyang espada. Pagkilos niya, agad niyang pinanaygan ng matinding aura ang kanyang espada at inundayan ng malakas na hampas ang pinakamalapit na kalaban. Matapos ipamalas ang kanyang tunay na kapangyarihan, agad ibinalik ni Ban ang kanyang espada sa kaluban nito. Sa tibay ng kanyang posisyon at estilo ng pakikipaglaban, madali niyang napabagsak ang mga kalaban. Matapos ang masaker na ginawa ni Ban sa mga sundalo ng ikatlong grupo, buong tapang niyang isinuksok ang kanyang espada pabalik, habang nakatitig kay Kinnear. Nabigla ang mga sundalo sa likod ni Commander Kinnear sa kanilang nasaksihan. Hindi rin makapaniwala si Kinnear na ginamit ng kalaban ang teknik na quick draw na naririnig niya lang sa iba. Nang inag siya sa kaba, hindi pa niya kailanman nakita ang teknik na ito sa aktwal na laban. Alam niyang para magamit ang teknik na ito, kailangang halos nakaharap na sa saklaw ng distansya ng kaaway. Mahigpit niyang hinawakan ang mga renda ng kabayo, naalala niyang walang ginamit na bloodthirst o horror ang kalaban, na pagtanto ni Kinnear na kalahati ng natitira niyang tropa ay napatay sa isang atake lang. Ang natitirang kalahati ay sumunod sa utos ng commander at pinalibutan si Ban. Si Kinnear mismo ay lumapit, puno ng galit at pagkalito. Kinagat niya ang kanyang labi at pinaalalahanan ang sarili, na tinatawag siyang genius swordsman, sa buong buhay niya, kaya kailangan niyang lumaban anuman ang mangyari. Humanga si Ban sa lakas ng loob ni Kinnear, dahil hindi ito tumakbo. Galit na galit si Kinnear at inutusan si Ban na manahimik. Tinanong naman ni Ban kung miyembro siya ng Viper, at ang nagturo sa kanya ay ang leader ng Viper Knights na si Salmora, at tinanong kung tama ba siya. Ipinakita ni Ban ang kanyang kumpiyansa, hinugot muli ang kanyang espada. Kumislap ang kanyang mga mata, puno ng aura at determinasyong maghiganti kay Salmora, at sinabing, sa huli, ang ahas ay hindi magiging dragon. Bagamat natatakot at galit, sinigurado ni Kinnear na hindi siya dapat pagtawanan at pukawin ito. Siya ang unang umatake, gamit ang mahiwagang espada itinaas niya ito habang nakatingin kay Ban. Si Ban naman ay handa na at pumwesto para sa laban. Nagsimula ang sagupaan, nagbanggaan ang aura ni Ban at mahiwagang espada ni Kinnear. Ilang sandali lang, isang agos ng dugo ang tumilamsik, at sa ilang iglap, nalaglag sa lupa ang putol na ulo ni Kinnear.
Kumislap ang espada ni Ban nang hindi pa kailanman ganoon kaliwanag at mas lalong lumakas ang kanyang aura. Kinabukasan, nag-uusap sina Bond at Ban matapos tingnan ang tattoo. Nakahanay na ang mga bangkay ng kalaban na natatakpan ng tela. Kita ang isang braso ng Viper Knight mula sa ilalim ng tela. Habang tinitignan ang tattoo, ibinahagi ni Bond na sinabihan siya ni Henry na may isang miyembro ang nakatakas, kaya napagtanto nilang ipinadala ang mga kalaban upang linisin ang kanilang pagkakamali. Habang nagmumuni-muni, sinabi ni Bond na dahil dumating na sa ganito ang sitwasyon, sa tingin niya na kinakabahan na si Marquis Aubert. Sinabi ni Ban na mas mainam kung walang ibabalitang kahit ano kay Marquis Aubert. Sigurado si Bond na hindi kikilos ng padalos-dalaw si Aubert sa isang sitwasyon kung saan hindi pa siya nakakatanggap ng mga ulat. Pagkatapos nagmungkahi si Bond na dalhin ang mga bangkay kay Count Eisen. Idinagdag pa niya na perpektong ebidensya ito upang salakayin muli si Marquis Aubert, kung makapagpapatutuo siya na pinagbantaan siya ng mga taong ito na may mga tattoo na ahas sa kanilang mga katawan. Sang-ayon si Ban at sinabing maganda nga ang ideya, at magpapatuloy sila sa ganoong paraan. Nahihiyang umamin si Bond na kakailanganin niya ng matagal na panahon upang may sagawa ito, dahil maaari lamang siyang kumilos pagkatapos humiling ng backup mula sa kabisera. Napaisip si Ban sandali. Lumingon siya at tinignan niya ang mga bangkay. Habang tinitingnan ito, iminungkahi niya na siya na ang magdadala ng mga bangkay kay Henry. Napatanong si Bond sa mungkahi niyang iyon, tiniyak ni Ban na mas maaasahan si Henry dahil nakita na rin niya si Count Eisen, at makakatipid sila sa maraming oras. Pumayag si Bond, at sinabing ihahanda lang niya ang karwahe. Nang handa na ang lahat, nagpaalam si Van at sinakyan ng kanyang kabayo. Oras na para bumalik siya sa Vivaldi kung nasaan si Henry. Samantala, sa palasyo, ramdam ng emperador ang matinding konsensya sa kanyang ginawa kaya ipinagkatiwala niya kay Aubert ang pinakamagaling na manggagamot ng palasyo. Dahil dito, lubusang gumaling ang sugat sa may kilikili ng Marquis. Sa loob ng isang silid nakatayo si Salmora, habang inis na iniisip ni Aubert si Count Eisen dahil sa ginawa nito. Nasaktan siya dahil sa isang walang galang na tanga. Yumuko si Salmora at humingi ng tawad sa harap ng Marquis. Nakita niya si Aubert na nagbubuhos ng alak sa mangkok ng aso at inalok siya para mag-toast. Nahihiya si Salmora, ngunit tinanggap ang mangkok ng aso na may laman na alak at nagpasalamat kay Aubert. Tinanong siya ni Marquis Aubert kung bakit hindi niya pa ito iniinom, dahil ba sa ito ay nasa lagayan ng pagkain ng aso. Dahil dito, napilitan si Salmora, at agad na nilaklak ang alak na hawak niya. Nang maubos, nagbago ang ekspresyon ni Salmora, naiinis at tensyonado. Tinanong siya ni Aubert kung wala pa rin bang balita mula sa ikatlong grupo. Ipinaliwanag ni Salmora na nawasak ang ikalimang grupo, at ang ikatlong grupo na ipinadala para ayusin ang kaguluhan ay pareho ang sinapit. Namula sa galit ang Marquis, pinag-iisipan niyang baka si Count Eisen ang may gawa nito. Napangalit siya sa galit, habang magkasalubong ang mga kamay, pakiramdam niya, matagal nang pinaplano ito ni Eisen. Inutusan niya si Salmora na pansamantalang huwag munang gumawa ng anuman tungkol sa problema sa supply ng Salguera, agad na tinanggap ni Salmora ang utos. Hawak ang balikat, nagpasya si Marquis Aubert na umatake kay Count Eisen mula ngayon, kaya iniutos niyang tipunin ang lahat ng puwersa maliban sa mga Imperial Knights. Samantala sa Vivaldi, nagkita si Hagler at ang anak niyang si Nia, habang nasa likod pinagmamasdan sila ni Henry. Biglang lumapit si Ten at tinanong si Henry, kung bakit silang dalawa lang ang bumalik, at tinanong kung nasaan si Sir Ban. Nagulat si Henry sa tanong, kaya tinanong niya kung anong ibig sabihin ni Ten. Ipinaliwanag ni Ten na si Sir Ban ay nagpunta sa Salguera upang hanapin si Henry, at tinanong kung hindi ba talaga sila nagkita. Napaisip si Henry, hindi sila nagkita ni Ban, at malamang, naikwento na rin ni Bond ang buong kwento, kaya mas mabuting maghintay na lang siya dito sa Vivaldi. Matapos ang sandaling pagmuni-muni, tinawag ni Henry si Ten dahil may gusto siyang sasabihin, agad naman sumagot si Ten at tinanong kung ano yun. Sinabi ni Henry kay Ten na simula ngayon,
sila na ang hahawak ng pagdadala ng supply para sa Salguera. Nagulat si Ten, at tinanong kung anong ibig niyang sabihin bigla. Sagot ni Henry, ang huling merchant guild ng industriya ng pintura ay masyadong naging sakim para sa sarili nila. Napahawak si Ten sa balbas nito, at hindi niya maintindihan kung ano na ang mangyayari sa kanila pagkatapos nito. Ipinaliwanag ni Henry na habang dinadala nila ang mga supply, nakasalubong nila ang mga tulisan, at pinatay hindi lamang ang mga ngalakal, kundi pati na rin ang mga bayarang mersenaryo. Sinabi ni Ten na ang kasong ito ay iniutos mismo ng imperyo, kaya tinanong niya kung maaari ba talaga nilang baguhin ito ayon sa kagustuhan nila. Sagot ni Henry, hindi yun basta-basta pwede, kailangan munang magtatag ng sarili nilang kumpanya at magkaroon ng lisensya upang maging kwalipikado sila. Sa katunayan, iniisip na ni Henry na bumuo ng ganoong kumpanya, at hindi na nila kakailanganin ng karwahe o mga empleyado. Tahimik na nakikinig si Ten kay Henry, at sinabi ni Henry na si Hagler na ang mamamahala sa paghahatid ng mga supply papunta sa Salguera ng mag-isa. Samantala habang hawak ang kanyang anak, narinig ni Hagler ang kanyang pangalan at tinanong kung sigurado ba talaga si Sir Henry. Sinabi ni Henry na bibilhan siya ng subspace pocket, isang uri ng mahiwagang imbakan kung saan maaaring ilagay ang lahat ng kailangan at dalhin ito kahit saan, na para bang normal lang na gawain ito para sa isang manlalakbay. Habang nakatingin kay Hagler, idiniin ni Henry na walang iba pang taong maaasahan sa tungkuling ito kundi siya lang. Tuwang-tuwa si Hagler sa tiwala na ibinigay sa kanya, at masigla niyang sinabi na mapagkakatiwalaan talaga siya at ipaubaya na ang trabahong ito sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Henry kay Ten na pupunta muna siya sa Mercenary Guild, at ipinaalala kay Ten na pumunta na siya sa asosasyon ng mga ngalakal, upang irehistro ang kumpanya nila na Million Company, na kabilang sa 10 million gold arena. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating na si Henry sa gusali ng Mercenary Guild at pumasok sa loob. Sinalubong si Henry ng administrador na nakapatong pa ang paa sa mesa, habang hawak ang libro agad itong nagtatanong kung sino siya. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Henry, nagalit siya at tinanong kung talagang alam niya ang lahat ng nangyayari. Nagtataka at kabado na tinanong ng administrador kung ano ang ibig niyang sabihin, at muling tinanong kung sino siya. Ipinaliwanag ni Henry na ang tinutukoy niya ang tungkol sa industriya ng pintura na nagdadala ng supply sa Salguera. Piliting magpaka-inosente, nagkunwaring walang alam ang administrador tungkol sa sinasabi ni Henry. Napangalit ng ngipin si Henry sa inis, hinugot agad ni Henry ang kanyang punyal. Itinaas ito sa ibabaw ng mesa ng administrador, at itinarak niya ito ng buong lakas sa mesa na nagpakislap ng apoy. Natigilan ang administrador at nangakong sasabihin niya ang lahat, huwag lang siyang patayin ni Henry. Nag-aapoy ang mata sa galit, ipinaliwanag ni Henry na ang mga bayarang mersenaryo na dapat sana'y nagbabantay sa mga karwahe ay nawasak ng 2 o 3 beses at hindi na nakarating ng buhay sa kanilang destinasyon, ngunit ang pinuno ng mga ngalakal ay nanatiling buhay, at patuloy pa rin sa paggawa ng parehong misyon sa loob ng mahigit 1 taon. Galit na galit, kinagat ni Henry ang kanyang ngipin at sinabing magtatanong siya sa huling pagkakataon. Kaya muling tinanong niya kung alam ba talaga ng administrador ang lahat ng ito. Sa takot para sa kanyang kaligtasan, lumuhad ang administrador at humingi ng tawad. Akala niya na ayos lang ang lahat dahil wala siyang narinig na kakaiba tungkol doon. Naisip ni Henry na kung ang administrador ay pinilit lamang ng kanyang mga nakakataas, sasabihin nitong sumusunod lang siya sa utos. Pero sa reaksyon nito, mukhang tamad lang talaga siyang imbestigahan o i-report ang sitwasyon. Sinabi ni Henry na tuluyan ng nabuwag ang industriya ng pintura ng mga ngalakal at ngayon, ang Million Guild na ang mamamahala sa transportasyon. Ngunit, nababahalang sinabi ng administrador na wala sa kanya ang desisyon, kundi nasa asosasyon ng mga ngalakal na hiniling ng imperyo na gumagawa ng desisyon. Hinawakan ni Henry ang kanyang kaluban at tinanong kung wala ba talaga siyang kapangyarihang ayusin ang lahat. Agad na yumuko sa sahig ang administrador sa takot, at sumagot na may koneksyon siya sa presidente ng asosasyon ng mga ngalakal, at nangangako siya na ang bahala sa lahat.
Sa huli, napagtanto ni Henry na mas malakas pa rin ang kapangyarihan kaysa sa batas. Habang nakatanaw sa bintana, napagtanto ni Henry na ang tanging natitira na lamang niyang gawin ay hanapin ang subspace pocket para kay Hogler. Samantala, si Harem, ang isa sa mga pinuno ng Viper Knights, ay dumating sa Magic Tower. Ayon sa payo ng leader nila na si Salmora, medyo kinakabahan siya, sapagkat narinig niya na kakaiba raw ang mga salamangkero, ngunit sa palagay niya ito lamang ang tanging paraan upang muling mapagaling ang kanyang naputol na braso. Pagpasok ni Harem sa loob ng Magic Tower, wala siyang naramdamang presensya ng ibang tao. Pinagmasdan niya ang mga gamit sa lamesa, at napansin ang isang aklat na may nakasulat na tagubilin. Nakasaad sa aklat na isulat ang pangalan ng taong hinahanap niya. Napangisi si Harem, para sa kanya mukhang napakasimple ng proseso kaya't inakala niyang kaya niya itong gawin mag-isa, hindi iniisip ang mga posibleng panganib. Kumuha siya ng panulat, at isinulat ang pangalan ni Draken Lotek sa aklat. Biglang nagliwanag ng bughaw ang aklat at si Harem ay napalibutan ng nakakasilaw na ilaw. Mula sa aklat, may lumitaw na makinang na linya na mabilis na umakyat sa kalangitan. Ito ang tinatawag na call list, ang mahiwagang artifact na nagpoprotekta sa privacy ng isang tao. Sa ilang sandali, nabuo ang isang mahiwagang bilog sa kanyang harapan, na agad naman napansin ni Harem. Lumapit siya sa mahiwagang bilog, napangiti siya at inakala niyang ito ay isang portal kung nasaan si Draken.